patuloy ang paggagapay ng pamahalaan sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Ang Department of Budget and Management sinigurong sapat ang pondo sa pagpapatupad ng Uplift Program hanggang sa katapusan ng taon. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang Desyembre ngayong taon. Siniguro yan ng DBM sa ikapitong uplift meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais si Pangulong Marcos na epektibong napatutupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o uplift program na layong bawasan ang matinding epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng enerhiya, transportasyon at pagkain. Mula Hunyo hanggang Disyembre, pagugulungin ang Recalibrated Transport Support Package. Suporta ito sa mga pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kita sa mga tsuper at operator sa bawat kilometrong biyahe. Papalo na sa higit 16,000 PUV ang nabenepisyohan ng SCP. Higit 2 milyong commuter naman ang nakinabang sa 20% diskwento sa pasahe na kalakip ng programa. Tala ng Transportation Department, nasa kalahating milyong driver na rin at mga tsuper ang nakatanggap ng subsidiya sa langis. Patuloy din ang pagtulong sa mga Pinoy sa labas ng bansa. Halos 11,000 OFW na naipit sa giyera sa gitnang silangan ang napauwi ng Pilipinas. 20,000 naman ang naabutan ng pinansyal na ayuda. Batay sa uplift meeting, magsasagawa na rin ang distribusyon ng tulong sa mga mahirap at low-income families. We're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency. Upang lalo pang matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, handang magbigay ng $1.75 billion na pinansyal na tulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Inihayag ito ng ADB, kasunod ang pakikipagpulong kay Pangulong Marcos ni ADB President Masato Kanda. Sabi ni Kanda, karagdagang pautang at trade finance support ang maaring ipahiram sa pamahalaan. Agad nakikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ng fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya. Ayon naman sa Malacanang, isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Pero kailangan pa anyang pag-aralan ang alok ng ADB. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.